Alas 70% ng ipon ko. Ubus. Nalugi talaga ako sa sa mga negosyo ko. Uwing-uwi ka na ba? Dahil gusto mo nang makasama ang pamilya mo dito sa Pilipinas. Dahil nga, ang tagal mo ng OFW dyan sa ibang bansa. So, dapat mo itong mapanood dahil dapat bago ka mag-exit sa pagiging isang OFW, dapat kailangan mo ito. O 'di ba, mag-exit ka bilang isang OFW. So, iniisip mo lagi, uwi ka ng Pilipinas para magnegosyo na lang. Nakapag-isip ka na ng yung negosyo. Tapos, iniisip mo, ini-imagine mo, kapag nabuo mo tong negosyo na ito, ay papasok na yung passive income. Ayun. Tapos, yung ininvest mo na 100k, ay babalik sa'yo ng 100k. Yun ang iniisip mo, no? Yun ang iniisip mo, gumising ka na dahil hindi ka nananaginip. Alam mo, kapag magnenegosyo ka dito sa Pilipinas, dahil nga meron kang ipon, meron kang pera, akala natin na pag nag-invest tayo ng ganitong halaga, ay babalik agad. Hindi ganun po yun. Kung magnenegosyo ka, bago mo pasukin yung negosyo na gusto mo, kailangan mo munang pag-aralan. Aralin mo aralin mo ang proseso. Huwag mong isipin na kahit ganito lang yung tinitinda ko, madali lang ito. Pero hindi ganon. Kahit anong negosyo, hindi madali. Lahat may lahat may proseso. Yung pera mong naipon ng maraming taon, huwag mo munang gagalawin hanggat maaari. Dahil sa pagnenegosyo kailangan talaga mauna ang learning. Pag-aralan muna natin. Pag-aralan at mag-fail tayo. Magkamali tayo sa malilit na na sitwasyon. Ang maliit na sitwasyon, ang maliit na pagkakamali ay katumbas din siya ng malaking pagkakamali. Ibig kong sabihin, same lang yung matutunan mo sa maliit na pagkakamali at sa malaking pagkakamali. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya hanggat maaari, wag mong sabihin sa mga kamag-anak mo na meron kang perang ipon dahil pag nalaman nila yan, sigurado dadagsayin ka ng kadramahan at kukunin nila ang pera mo. So hanggat maaari, itago mo yung pera mo dahil kapag natutunan mo na yung kaya napag-aralan mo na yung negosyo at alam mo na kung paano ito paganahin, doon mo na ilagay ang iyong pinaka pinakatatagong pera na ipon mo ng mahabang panahon. Kapag sure nang kumikita yung negosyo mo, doon mo na itaya. Hindi naman sa 100% na sigurado kang gagana. Ibig kong sabihin, mas sigurado siya kaysa nung unang nagnenegosyo ka na pinapantapal mo sa problema mo ay yung ipon mo na pera. Yun ang isa sa mga failed ko dahil nagnegosyo nga ako 1 year ago. Nagnegosyo ko ng isang chips. So ang ginawa ko noon, invest ako ng pera dahil alam ko may pera ako eh. Lahat ng ipon ko, halos lahat 70% ng ipon ko binigay ko sa negosyong alam ko na nanaginip ako ng gising na balang araw gagana to. Pero hindi pala ganon. Kailangan pa rin talaga ng pag-aralan natin yung negosyo. At kapag gumagana na to mag-isa, at basta mararamdaman natin yan eh. Kapag gumagana na siya. And then yun nga, ang fail ko noon, dahil may pera nga ako, may ipon, bumili ng makina, ganyan. Kasi nga, yung negosyo na yon, kumikita naman siya. Kumikita naman siya ng sa isang buwan,
kumikita siya. Pero susunod na buwan at susunod na buwan, wala na. Hindi. Doon ako nag-bail. Akala ko magtuloy-tuloy na. Ang negosyo pala ay ganito. Ah, mabilis pa angatin pero ang hirap is consistent yung kita niya. So doon ako nag-fail. So ang dami kong nabiling mga makina, tools sa paggawa ng ano na yon, ng product na yon. At yun, nagkalugo-lugoy ako. Nung naramdaman ko nalulugi na at wala na bumibili ng produkto ko, ang hirap ng i-market, alas 70% ng ipon ko ubos. So wala akong ginawa, wala akong nagawa kundi binenta ko sa iba yung mga makina, mga pag-ipunan ko ng napakababang presyo na lang. Ayun nga, kung ikaw ay meron ka ng ipon, di ba, OFW ka, marami kang ipon, ipunin mo muna. Wag mo munang gagalawin yan hanggat maaari. Pag-aralan mo yung negosyo. Pag-aralin mo sa maliit na halaga. Dahil ang negosyo, hindi kailangan ng malaking puhunan agad. Kailangan talaga ng malaking learning muna sa pagnenegosyo. So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo dahil alam ko na ang hirap magtrabaho sa ibang bansa. At yung ipon natin, wag nating hayaang mawala lang sa lahat. Kailangan nating kailangan nating pahalagahan at palakihin para sa ating pamilya. So yun ang dahilan kaya gusto kong i-share to sa inyo dahil sana kahit pa paano kung sino makapanood ng video nito, wag nang dumana sa mga fail na nagawa ko. Dahil nakakalungkot talaga. Nalugi talaga ako sa mga negosyo ko. Hirap kaya sa ngayon, ayoko sana dumating yung panahon na nakapag-desisyon na kayo na umuwi dito sa Pilipinas at nangangarap ko na makasama yung pamilya nyo, lagi araw-araw makasama nyo, tapos kumikita kayo. Ayoko sana dumating kayo na tulad ko sa sunod na buwan siguro babalik na naman ako ng ibang bansa para mag-ipon naman ng pera. Ayoko sanang gawin yun dahil mas gusto ko sanang habang kumikita ko dito ng maayos nakikita ko yung paglaki ng anak ko, kasama ko yung nakakabanding ko yung pamilya ko, quality time. Pero sad to say, hindi nga nangyari yon. Kaya sana may matutunan kayo sa mga sinashare ko na video na ganito. Hopefully sana makatulong sa inyo ang video nito. At sa mga sunod ko ng video, sana higit na mas makatulong pa sa inyo. So dito na nga lang. So susunod na lang ulit. Bye!